Hey guys, what's up? My name is Sean Benny today. Lain ng mic natin. Hello! Kamusta po kayong lahat? Alam niyo naman, team replay tayo sa mga videos. Kaya andito tayo ngayon. Actually, naka-apat na beses ko I swear. Mag-apat na beses ko na pinapanood tong live ni Teacher Mark. Sobrang interesting itong naging topic niya ngayong araw na to. Bakit? So basically, diniscuss dito ni Teacher Mark yung issue na ni-raise ni Raffy Tulfo about dito sa isang Niña Mabatid. So basically, ito pa lang si Niña Mabatid. Okay. Ito po pala dating politician. Okay? So, nakasama niya si BBM, si VP Sara, si PRRD, and then si Aidel. So, she is a strong supporter of the Duterte and Marcos. So, I would assume that kitang-kita naman dito eh. Okay? Even Governor Gwen, no? So, tumakbo daw ito, sabi ni Aidel, tumakbo daw po itong congresswoman. Unfortunately, siya po ay natalo. So, 6 hours ago, meron po siyang pinost dito. Niña Mabatid. Okay? 24 years, I have maintained no criminal records. All my transactions are always black and white. I never made money over illegal business. And even when I was a city councilor, I have never stolen money from the government. The food I put on the table for my family is from hard work. I'm not a gambler, a smuggler, or a scammer. I'm just an ordinary person who can do extraordinary things. Nobody can put a good person down. Kung nakikita nyo guys dun sa title ng video ko, kinall out ko siya. Kung talagang inosente ka, I challenge her to file a case against the policeman who blindly follow Raffy Tulfo and Raffy Tulfo for grave abuse of authority. Okay? Marami pong pwedeng maikaso within that scope. Clearly, dun sa video na mapapanood natin later, kitang-kita doon, no? Yung grave abuse of authority ni Raffy Tulfo. One thing that I want you to understand, guys, no? Same way na natututunan ko sa loob ng classroom. Okay? Kung halimbawa, somebody violated your right. Let's say na lang may taong nagsalita ng hindi maganda sa'yo. Posted it online or nilibel ka, na isulat, na i-publish. Okay? Alam to ni Raffy Tulfo dahil as we all know naman that he's a convicted diba? Criminal, no? Yun nga lang Imaginein mo if you call someone convicted criminal, automatic iisipin natin. Pag sinabing criminal ka, sa layman's, iisipin ka agad natin, etong taon to gumawa ng napakasamang krimen, ganyan. Pero hindi porket ikaw ay convicted na criminal, ibig sabihin yung ginawa mo masama. Gaya na lang ng halimbawa ng ng conviction ni Raffy Tulfo, convicted siya sa libel. Pero pag hindi mo sinabi na libel yung naging kaso niya, isipin mo, napakasamang tao nito kung naging convicted to. Yung mga nako-convict sa tax evasion, 'di ba? Isipin mo, napakasama niya pag sinabi convicted criminal yan. Bakit? Anong ginawa? Kaya ngayon yung lagi natin tinatanong, di ba? Bakit? Anong ginawa niyan? Ano yan? Manggagansya yan. Chismosa yan. Di ba? Halimbawa na lang, sabihin natin, convicted yan Saan? So, ganito, ganyan. So, we always ask kung saan sila na-convict. Okay?
Kasi mas interesting malaman kung gaano kasama o slightly masama yung taong nasa harapan natin. 'Di ba? We didn't even bother to ask, ano naging penalty niyan? Paano siya na-penalize? Nagbayad ba yan ng fines at nakulong o nakulong lang o nagbayad ng fines, yada, yada, yada. 'Di ba? Halimbawa na lang, oh, nagkaroon niya ng kaso, alarming scandal. Pag nakulong ka, hindi ka convicted ka kaagad. May final judgment eh. So iba-iba po ang nagiging definition. Para sa mga taong hindi ko sasabihin yung mga lawyers. No, 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 no. Mga taong yung mga police. Tawag dito yung mga nasa NBI, yung mga paralegal, yung mga law student, yung mga lawyer, yung kumukuha ng polsci, kumukuha ng legal management. Alam nila yung differentiation ng pagsasabi na pagka meron isang tao nagsabi, convicted yan daw niya. Kaya antimano, tatanungin ng tao, ng anong kaso? Na anong krimen? Diba? Pero kung tayo layman, hindi natin naiintindihan yan, hindi na natin itatanong yon. Madalas, hindi natin ginagawa yon. It is the same logic, no? Analogy. Pag halimbawa ang isang tao ay may reklamo, automatic ang pumapasok sa utak natin, may kaso. Hindi po ganun yun. Imagine nyo, halimbawa na lang, may mga tao dumadaan sa barangay. Pero hindi lahat ng mga kaso dumadaan sa barangay. Okay? Halimbawa, biktima ka ng vowsy, pwede kang dumiretso sa pulis. Pero kung halimbawa ikaw, nagbatukan kayo mag-asawa at napikong ka sa kanya, pwede kayo magpabarangay. Hindi kayo magkasundo, gagawa ng certificate to file an action, CFA, punta ka na ng pulis. You know what I mean? So, hindi porket may reklamo sa'yo, automatic may kaso ka na. Dadaan ka muna sa pulis, or dadaan ka muna sa barangay, dadaan ka muna sa pulis, before yan pumupunta. Saan? Sa Office of the Prosecutor. Si Office of the Prosecutor ang magsasabi, based doon sa mga elemento ng krimen, kung present ba doon sa reklamo mo, sa nangyari sa inyo, doon niya lang masasabi na, may kaso to. Merong probable cause. Okay? Ni ang pulis, hindi nagpapasabi na yan. Sino ang nagpapasabi na? Office of the Prosecutor. Bakit? Iniimbitahan ka to explain yourself about doon sa reklamo. Ngayon, kung hindi pa rin kayo magkaayos sa Office of the Prosecutor, iaangat na yan sa korte. Pag yan lumabas sa opisina ng Office of the Prosecutor papunta sa korte, kaso ka na. Kaya nga guys, pag ang isang reklamo naging kaso at nasa korte na yan, hindi na yan pinag-uusapan. Kasi papasok na tayo sa violation ng sub judice rule. Na pag ang isang kaso, ang isang complaint naging kaso at nagkakaroon na ng trial or hearing, hindi mo na yan pag-uusapan. Masasabi mo lang ang isang taong may kaso kung nasa Office of the Prosecutor na yan at na-move na yan sa korte. Diba? Na-lodge na yan. So sa kaso nito ni Miss Nina Mabatid, which again, let me give this disclaimer, I don't know her. I have no affiliation or whatsoever. First time ko siyang nakita, first time ko siyang narinig. Okay? Let me cite you an example. Back in 2008, nag-apply rin po ako papuntang Canada. I was young, I had so much plans.
Naging plano ko was to apply papuntang Canada because gusto kong dalhin yung girlfriend ko sa Canada. Unfortunately, 3 months down the line, yung naiwan kong girlfriend dito sa Pilipinas, nagloko. Nakapagbayad na ako and whatsoever. Pero hindi ko tinuloy yung pagka-Canada. Dapat ba akong magalit doon sa agency nag-aasikaso ng papel ko? Hindi. Ako yung nag-back out eh. 'Di ba? Another story. I have a very, very close friend. She's almost family to me. Nag-apply siya. She spent more money than dun sa amount na naibaba ko na, nailabas ko na. Umabot na doon sa part na nakapag-IELTS na siya. You need to take an IELTS before you go to to Canada. And meron certain requirement ang immigration ng Canada. Hindi niya inabot. So, hindi nag-proceed yung kanyang application. Dapat ba siyang magalit doon sa agency? Hindi. 'Di ba? Kung yung agency, they're doing everything that they can para matulungan ka, na makaalis ka, kahit anong bansa pa yan. Okay? Kahit anong bansa pa yan. Kung ikaw mismo ang may problema, it's not always about money. It's about the skill sets that you have. It's about complying to the requirements nung bansang pupuntahan mo. If hindi ka makakomply, hindi po kasalanan ng agency yan. Ngayon, kung halimbawa, para sa'yo, by your definition, na itong si Mabatid, inistapa ka, money-wise, pinakamaganda niyong gawin is mag-file ng reklamo and make sure na yung binibintang niyo dun sa tao, emeritus. Meron kayong pinanghahawakan na ebidensya laban dito sa taong to. At i-proceed nyo. Hindi yung puro kayo panakot. Kasi ang isang taong alam niya sa sarili niya na malinis ang konsensya niya na wala siyang ginagawa sa inyo na masama, hindi pwede matatakot sa inyo. Parang ano lang yan eh, sumali ka sa laro, pikon talo. Alam niyo yung mga brat, yung gusto laging nananalo pero walang kakayanan manalo. Paano naman yun? Totoo yung sinasabi nila Teacher Mark dun sa live. Yung pagpunta po ng ibang bansa, it's really a risk. Unang-una sa lahat, bagong lugar yun para sa iyo eh. At mag-i-invest ka talaga. Imagine niyo na lang yung mga na-offload. 'Di ba? Bayad ng visa, bayad ng ticket, tapos ma-offload ka lang. Yung mga na-offload, hindi makareklamo. Yung mga taga Bureau of Immigration, hindi maganyan ni Raffy Tulfo. Bakit? 'Di ba? Yun lang po yung kailangan nyo maintindihan. There is a big difference between a complaint and a case. Siguro nga maraming complaint dito kay Nina Mabatid. Pero bakit hindi nagiging kaso? Yun yung malaking tanong. At sino may kasalanan doon? NBI? Kung nanonood kayo ng mga videos ni Attorney Claire, ilang beses niyang sinabi yon, maraming beses sa iba't iba niyang video. Hindi mo pwedeng pilitin ang complainant
kung ayaw niyang i-pursue yan. No? May probable cause nga. Si complainant naman ayaw idiretso yung kaso. Sinong may problema? Sinasabi ng NBI since 2015, may reklamo na. O bakit hindi nagiging hindi nagpo-prosper yung complaint na yan? Bakit hindi natutuloy ng kaso? Sino rin ang may kasalanan? Tsaka ito, bilang politikong tao, hindi mo rin alam kung legit ba yung reklamo na yan o merong pamumulitikang ginagawa. We don't know. Here's the thing, guys, no? You have to understand, ha? Na even po yung mga, what do you call that, yung mga accused, may karapatan po yan. Okay? So, diretso na tayo dito sa ni Teacher Mark. Then, i-close ko yung video ko kung ano yung pwedeng maging kaso. Hindi lang kay Idol, pati dun sa pulis. 'Di ba? Talagang student visa and worker visa yung binibigay niya dun dito. Wait lang. Ito, nakasulat dito, no? Ayan, puro mga student, worker. Puro mga mga visa sa Canada, ha. Ngayon, ang nakasulat dito, ang sabi rito, just one of the 1,000 Filipinos na napaalis namin sa Canada. Tiwala sa sarili at tiwala sa amin. Ang naninira sa amin ngayon ay fake news. Ano kasi yung naninira? Ano kasi yung naninira sa kanya? Sino yung nag-content? Parang sinabi fake news si Idol niyan. Ayan ano pa? And until now, we have no cases in the court. Don't judge until proven guilty. Abay, sumasampal. To our applicants, please complete your requirements so you can join the January departure. Tapos, #Rapitulfo. Siya rin ba nagpaalis kay Melo Yap, pabalik ng Pilipinas? Hindi, si Melo Yap, ano yun? Dumaan ng immigration yun, nakaposas pa. Diba, Teacher Mark? Parang malabo po ang reception sa YouTube, sabi dito ni Maddie. Malabo ba? Okay lang naman. Ano mo lang, sa Wanted sa radyo, guilty na siya. Seryoso ka? Bawal yan. Sabi dito ni Cosmo Defender. Tandaan mo, Rapitulfo, there's a borderline for everything. Hindi porket sa Senate may immunity ka, dito, meron pa rin. Ay, naku. Dapat yung mga attendees, maski wag yung organizer, kasi organizer baka hindi niya ikakalat yan eh. Baka meron po isang attendees dyan, Captain. Walang sir, organizer sir, hindi O sige, pwede ba Captain, ikalat mo na lang? Kasi lahat yan ay mag-attend. Ano po? Huwag mong ikalat, Captain. Ikaw mapahamak niyan. Sabi niya talaga logic ni RT. Hindi naman si RT yung makabalikan niyan. If ever, yung Captain. Kasi yung nagpakalat, yung Captain. Actually, Teacher Mark, silang dalawa ang kalaboso dyan. Ay, naku. Iba talaga ang idol nila, no? Kakatakot na libel at defamation cases ang haharapin niyan pagkababa. Ito, magandang gabi, Linda pa rin. Ayan, Chokoway. Kaya convicted sa libel eh. Di na nadala. Bakit? Baka arti yan. Inutusan yung pulis na gumawa ng labag sa batas. Oh my goodness. Sana mauno reverse card si Idol. Sabi rito, sumusobra na ka na Idol. Sabi dito, kulang lang pagbintangan niya ang aso at pusa. Diba? Hindi ako mahilig sa pork and beans, Teacher Mark. Pinto bean and pork stew with tomato and citrus. Hindi ako din sa pork and beans. Alam yung malakas ako sa sa black beans. Tapos yung sobrang lambot ng karne, tapos yung taba.